hindi na tayo nakakabangon. Di ba? Yung parang feeling natin, yung wala ng kinabukasan, wala ng pag-asa. Meron nga po akong kilala, sobrang greed conscious siya. To the point na nagkaroon lang po siya ng line of faith. Ayaw na niyang mag-aral. Grabe po, no? Kamusta naman yung mga grade namin? Parang ganyan. Kasi ang target niya, line of 9 lang. Dapat 90 siya pataas. Ganon. Ngayon, nung nagkaroon lang ng line of 8, ayaw nung mag-aral. Parang ganon. Yung pala kasi, nung namin, sinaliksik namin yung background. Kasi yung parents niya, masyadong expectant sa grades po. Na to the point kapag nagkaroon lang siya ng line of 8, feeling niya, failure po siya. Diba? Tapos naalala niyo po yung, yung anak po ni Miriam Defensor na hindi nakapasa sa exam, nagpakamatay na, diba? So, yun po yung mga sample na nagkamali, pero hindi na po bumangon. Nagkamali, pero hindi niya na, diba, hindi na siya kumuha ng chance. Pero yun nga po, dapat tayo po, meron tayong mga na tututunan sa pagkakamali. Hindi po dapat yun yung magpa-down sa atin. Okay? Kaya nga po dito, sa verse po natin, sa Proverbs 24:16, sabi dyan, for though the righteous fall 7 times, they rise again. Sorry po, hindi ko na po na Tagalog. But the wicked stumble when calamity strikes. Kapag daw po ikaw, matuwid ka, anak ka ng Diyos, matumba ka man ng 7 beses ka pa rin daw tatayo. Diba? So, ganun ba tayo? Kapag anak po tayo ng Diyos, hindi daw po tayo basta madadapa lang o madadaw lang. Kapag anak ka ng Diyos, kinakailangan pag nadapa ka, babangon ka. Diba? Pag nagkamali ka, iwawasto mo yun. Magkakaroon ka ng lesson sa sarili mo. Diba? And sabi niya, ano daw po ba yung matututunan natin when it comes po sa mistake? Number 1, lahat daw po tayo ay nagkakamali. Wala pong exempted. Meron po ba dito walang pagkakamali? Lahat perfect? Kaya nga po nung inisa-isa ko po kayo, lahat meron. Diba? Ibig sabihin, everyone makes mistakes, no one is exempted. Diba? So ibig sabihin, lahat naman pwedeng magkamali kahit nga pastor, kahit pare, kahit sinong tao. Diba? And sabi nga ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin po nito, lahat po ay nagkasala at hindi nakarating sa luwalhati ng Diyos. Diba? And sabi naman ng Ecclesiastes 7:20, indeed, there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right and never sins. Diba? So, walang ganon yung, kumbaga parang perfecto, walang matuwid, walang sobrang tuwid. Diba? Yung katuwiran po kasi natin, kung ipapaliwanan ko, galing po yan sa Diyos. Yung kabanalan na meron tayo, hindi po tayo yung may gawa nito. Kundi ang tawag po kasi sa Kanya, imputed holiness and righteousness. Ibig sabihin ng imputed righteousness, ibinigay sa'yo ng Panginoon. Kumbaga, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Pero, hindi mo pwedeng i-work out. Kaya nga wala pong mapupunta sa langit sa pamamagitan ng kabaitan. Dahil, kasi po tayo, yung kabaitan at kabutihan natin, sabi ng Bible, parang maruming basahan lang. Ikaw kita, pag kunwari naglinis ka, yung lamesa na puti, dilinisan mo. Tapos ang ginamit mo, maruming basahan. Dilinis ba yun? Hindi, di ba? Dudumi palalo. Ganun din daw po tayo whenever na inaayos natin yung buhay natin on our own, ng sarili lang natin. Na imbes na mapabuti, mas lalong lumalala. Kaya nga, dyan napapasok na kailangan natin araw-araw yung biyaya ng Diyos. Kailangan natin si Jesus. Di ba? Kasi siya lang ang tunay na matuwid. Siya lang yung walang kasalanan, di ba, na namatay dun sa cross ng Kalbaryo para hugasan tayo. Amen? Di ba? Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, buti na lang dumating si Jesus. Yeah. Di ba? Kasi kung hindi, kawawa po tayo. Kung hindi, yung mga gawa natin, yung mga kabaitan natin, hindi yan magdadala sa atin sa langit. Kaya kapag dumating yung time, tita, di ba, nandun na tayo sa langit, kapag tinanong po kayo ng anghel doon, Jane, bakit kita papapasukin sa kaharian na to? Huwag niyo pong isasagot, ay maganda ako, ay mabait ako, ay yung mga anak ko naging mabuting ina ako. Wag. Kasi gaganon lang ng gaganon. Di ba? Gaganon lang yun. Kasi lahat ng yun, disqualified. Kasi ang qualified lang na maisasagot mo, ay nung ako po ay nabubuhay sa mundo pa, nung ganitong edad po ako, tinanggap ko po si Jesus.
bilang Panginoon na tagapagligtas. Pag ganun po yung sinagot nyo, papapasukin kayo. Ting! Gaganon niya. Papapasukin kayo sa langit. Joke lang po dagdag lang yung mga sounds. Hindi ko po alam kung anong sound sa langit. Diba? So, kaya dito sinasabi na wala pong accepted. Lahat po nagkakamali. Kaya nga po kahit daw po yung mga kumbaga parang great men and women sa Bible, nagkakamali rin po sila. Kagaya po ni Abraham. Ano po pagkakamali ni Abraham? Nagsinungaling siya, di ba? Sabi niya, pinsan niya daw o kapatid niya, yung kanyang asawa. Si David, ano yung pagkakamali niya? Pinatulan niya si Bathsheba. Di ba? Nag-adultery na siya, nag-murder pa siya, pumatay pa siya ng tao. Tapos nag-census pa siya. Ang dami niyang pagkakamali. Si Peter, di ba? Dininay niya ng 3 beses si Jesus, di ba? Na hindi niya daw kilala. Si Paul, nagkamali din yan. Bakit? Kasi pinagpapatay niya lahat ng mga Kristiyano na deboto. Di ba? Pero, di ba, dito makikita natin na ang mistake ay are a reality of life. Totoo talaga na yung mga pagkakamali ay nangyayari sa buhay natin. At po tayo nagkakamali kahit yung mga tao sa Bible, di ba? Pero yun nga, nakakatuwa itong illustration po na to. Na alam niyo po kung bakit yung gumawa ng lapis ay ang dinisign niya yung lapis na yung pangguhit o pangsulat sa kabilang dulo, ano makikita nyo? Eraser, di ba? Kasi alam nung gumawa ng lapis na pwede tayong magkamali. May tendency tayong magkamali. That's why ganun yung design niya. Eraser dito, dun sa dulo, pangsulat. Kasi if ever na magkamali, pwede pang burahin. That's the reality of life. Kaya alam nyo po, si Lord daw po sabi, that's the way because the Creator knows we will make errors. Ganon din daw po ang Diyos. Sabi, God, our Creator, knows we are not perfect. Kaya nga po dyan nyo palang makikita, dyan napapasok. Oo nga bakit pinadala si Jesus? Kasi lahat ng tao nagkamali. Bakit pinadala si Jesus ng Diyos Ama? Kasi lahat ng tao nagkasala. Diba? Bakit natin ito ginagawa? Ba't tayo nagba-Bible study ngayon? Kasi nga po, kinakailangan, malaman natin, maintindihan natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Meron sa NHA naman, meron doon nanay po. Iniimbita siya ng mga kapwa niya nanay, si Nanay Resurrection, si Nanay Bullet. Ang pangalan niya po, Nanay Flora. Nanay Flora, tara na po dun sa church. Andun na si Pastor, magba-Bible study tayo. Sabi ni Nanay Flora, kailan ba matatapos yan? Sabi gano'n. Bakit daw kada Friday nagpa-Bible study kami? Sabi ng isang nanay, hindi naman talaga natatapos yung Bible study. Tuloy-tuloy po yan. Kasi akala niya, may yung session lang, isang buwan lang, di ba? Pero ganun po talaga. Kinakailangan, sabi nga daw po, ang utak ng Diyos, hindi natin masukat. Ang plano ng Diyos, hindi mo pwedeng ikahon, hindi mo pwedeng limitahan. Kaya tayo, walang katapusan. Kaya sabihin mo dito sa mga kumari mo. Di ba? Uy, tuloy-tuloy ang Bible study. Hindi natatapos yan. Kasi nga po, kinakailangan nating malaman ang plano ng Diyos. And alam niyo po, na nalaman po namin sa lahat po ng mga tao na pina-experience ni Lord na pumunta sa langit. Ang sabi po nila, pagdating natin sa langit, mag-aaral pa rin po pala tayo. Diba? Talagang matututunan pa rin po natin. Kikilalanin pa rin po natin si Jesus. Diba? At alam niyo po kung sino ang teacher natin? Walang iba kundi po si Lord. Diba? Talagang siya yung magtuturo sa atin ng mga bagay-bagay. Diba? Kaya ngayon, mga limitado pa, yung mga pwede nating malaman sa Kanya. Pero pagdating ng araw, makikita po, matututunan po natin ang lahat-lahat. Okay? Yeah, for example nga po, si Billy Graham, great evangelist na po to. Diba? Napakakilalang evangelist, preacher sa buong mundo. Pero alam niyo po, sa tuwing in-interview siya, meron pa rin daw po siyang pagkakamali na nagawa. At isa nga po doon, sa kinokompisal niya o kinoconfess niya, yung pagkakamali niya ay hindi niya nabigyan ng enough na oras yung kanyang pamilya. Kasi, di ba, travel siya ng travel all over the world, talagang busy-busy siya sa pagpapastor, pagpe-preach niya, and nakalimutan niya pong mag-spend time sa asawa niya, tsaka sa mga anak niya. Na which is, kung ibabalik daw yung panahon, sana daw po, dinamihan niya pa yung oras niya sa mga anak at asawa niya, di ba? And even siya, di ba, isipin niyo pong maigi, great na siya, nagkakamali pa siya. Kaya how much more po tayo, di ba, na nagkakamali din po tayo. At pangalawa naman po,
na matututunan po natin sa pagkakamali. Una, wala pong exempted, lahat ay nagkakamali. Pangalawa, ang pagkakamali pala ay paaralan, hindi bilangguan. Sabi sa English, mistakes are classrooms, not prisons. Bakit kaya yan nasabi? Kasi marami pong mga tao na bilanggo na sa pagkakamali nila. Kaya nga may mga nagpapakamatay, may mga nabide-depress na nagkukulong na lang sa kwarto. Kasi akala nila, pag nagkamali sila, yoko na, diba? Yoko na mag-aral, yoko na magtrabaho, diba? Yoko na. Pero hindi nila alam, as long na nabubuhay tayo, diba? As long na buhay ang Diyos, as long na araw-araw nalalasap natin yung panibagong araw, may pag-asa. Pwede tayong bumawi, diba? Naalala ko nga po yung mga artista, diba? Na kahit may edad na sila, nag-aral pa rin sila. Tapos, di ba, ang prinsipyo nila, wala namang natatapos sa pag-aaral. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? So, ganun din po tayo. Ang buhay, para siyang paaralan. Para po siyang, kaya nga kapag daw graduate ang isang elementary, di ba, meron pa siyang pag-aaralan, high school. Pag graduate ang high school, meron pa siyang pag-aaralan, college. Pag graduate ang college, ngayon, nasa sa kanya kung magmamasteral siya at itutuloy niya sa doctoral. Ngayon, kapag tapos na sila sa doctoral, di ba, pwede pa rin sila mag-aral, magbasa ng Bible, and hindi natatapos yung pagiging student of life nila. Kahit nga po, lumabas ka dyan, tumingin ka sa sa mga nagko-construction, ano ang matututunan mo sa kanila? Sipag, tiyaga, di ba? Ano makikita mo sa mga nagtatanim? Di ba? Magtiyaga, maghintay. Di ba? Lahat po, my life lesson. Anong matututunan mo sa taong na bumagsak o kaya naman na disgrasya, mag-ingat, di ba? Kaya lagi po natin tatandaan, pwede tayong matuto sa mga pagkakamali natin. Sabi nga po ng Psalm 119:71, My suffering was good for me, for it taught me to pay attention to your decrees. yan, di ba po? Sabi po dyan ng Psalm, yung Psalm 119:71, na yung suffering niya o yung paghihirap niya nakabuti. Di ba? Bakit? Kasi tinuruan po siya nito na magbigay atensyon sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga tayo, kailan po natin na mas lalo pong natututunan ang mga bagay-bagay. Di ba? Pag may problema tayo, pag may pagkakamali tayo, di ba? Sabi nga iba sa yung sabi po ng bishop namin. For example daw po sa pastor, paano mo daw malalaman pag walang pera si pastor? Kapag daw ang lakas ng iyak, diba? Talaga pa, umiiyak ko na, diba? Ganun daw. Ibig sabihin wala daw pera. Kaya dapat soksokan nyo daw sa bulsa. Parang ganun. Pero diba, tayo naman, bilang mga tao, kailan daw tayo mas natututo, mas lumalapit sa Diyos? Diba kapag nagkakaproblema nga tayo, pag hindi okay yung mga finances natin, pag minsan may nagkakasakit sa mahal sa buhay natin, minsan may mga challenges sa pagtatrabaho, di ba, sa marriage life, di ba? So parang minsan, nakakatulong din po yung pagkakamali, inaalaw din ni Lord yung mga suffering na yan para mag-pay attention tayo sa salita niya. Kasi kung paano yung mga magaganda, yung mga nangyayari sa atin, di ba, hindi natin siya papansinin di ba? Pero minsan, may mga good thing din out of bad things na inaalaw ang Diyos para tayo po ay matuto. Sabi niyo nga po, matuto. Kaya sabi nga, don't live in guilt forever. Sabi, let your mistake teach you, not trap you. Sabi, what matters is how you respond after the fall. Diba? Hindi, wag kang mamuhay sa guilt lang. Diba? Na parang ganito po yung picture na nakulong na lang, diba? Kundi, hayaan mo po yung pagkakamali na turuan ka. Diba? For example nga lang sa simpleng ilustrasyon, halimbawa, wag naman po sana nalaglag po kayo sa kanal, nabuslog kayo sa kanal, diba? Sa susunod ba, okay na bukasan, malalaglag pa rin po kayo sa same na kanal. Diba hindi na? Kasi pag nalaglag ka once, enough na yun para maalala mo na, ay, dito pala sa lugar na to may kanal. Kaya dapat magpo-full attention ako, titignan ko talaga. Diba? For example, umulan ngayon, kunwari, basang-basa ka. Diba? Tapos, ang magiging lesson mo doon, ay try ko next time, magdadala na ako ng payong. Laging may lesson sa mga pagkakamali. Diba? And yun daw po ang kailangan natin gawin. Tapos sabi, ang pinakamahalaga nga daw po is how you respond after the fall. Pagkatapos mong malaglag, ano yung response mo? Naging bitter ka ba?
Kinawawa mo ba yung sarili mo o bumangon ka? Okay, sabihin mo sa sarili mo, bumangon ka. Okay? Kaya for example, ito favorite ko po tong sample di ba? Kasi si Peter, dininay niya po si Jesus 3 beses, 3 times, tama? Tapos yun, nalungkot siya pagkatapos nung tumilaok na yung manok, kasi pinrapisay na yun ni Lord Pag tilaok ng manok, tingnan mo, i-deny mo talaga ako. Una, pangalawa, pangatlo, tapos maya, bigla niyang naalala yung sinabi ni Jesus. Oo nga, na-deny ko nga si Jesus, iyak siya. Talaga namang hagulgul. Diba? Pero after nun, yun naman ang pagkakaiba nila ni Judas. Si Judas kasi, binenta niya po si Jesus, diba? Sa silver. Okay, binenta niya. Tapos, anong nangyari? Nung nalaman niya, sabi niya, pinagkanuluko ang isang inosenteng dugo. Nagpakamatay siya. Pero samantalang si Peter, ano pa nangyari? Nagrepent po siya, diba? Tapos ang galing kasi kung 3 beses niyang dininay si Jesus, 3 beses din siyang tinanong ni Jesus kung Pedro si Jesus. Diba? Peter, do you love me? 3 beses. Ngayon, ang paliwanag daw po ng mga nagtuturo ng Bible, kaya daw 3 beses siyang tinanong para ma-redeem yung 3 beses na pagdidinay. Tapos ang galing kasi po, nung nag-preach daw po, nung napuspos na ng Holy Spirit, si Peter doon sa Acts, alam niyo po kung ilan po yung napanalunan niya at naligtas nung nag-preach siya? 3,000. Ngayon na sa bawat isa na pagkakamali niya, 1,000. Di ba? Yung binawi niya kay Lord. Sabi niya, dininay ko si Lord ng 3 times. Di ba? Ngayon, papanalunan ko itong mga 3,000 na to para sa kanya. Bumawi siya. Kaya tayo po, alam niyo po, gaya ni Pedro, pwede rin tayong bumawi. Di ba? Absent ako ngayong Bible study na to. Gagawin kong 3 yung attend ko sa susunod. Di ba? Babawi ako. Di ba? Late ako nung Sunday service namin. Aagahan ko, magpe-pray pa ako doon. Di ba? Kasi pwedeng bumawi. Amen? Di ba? So, kaya sabi nga, he didn't stay in his failure. Huwag ka daw tumambay dyan sa failure mong yan. Dapat umalis ka, bumangon ka. Okay? Kaya tingnan niyo po si Thomas Edison din. Sino po siya? Siya lang naman po ang nag-invento ng ating ilaw. Yung bulb po natin. Ngayon, nung siya po ay tinatanong, ini-interview siya, sabi niya, nung tinanong siya, how he handled the failures, paano mong na-handle yung mga failure mo o palya mo? Sabi niya, he said, hindi naman ako pumalya. Sabi niya, I didn't fail. Sabi niya, I didn't fail 1,000 times. Sabi, the light bulb was an invention with 1,000 steps. Diba? So, ibig sabihin nun, yung 1,000 na palyado niya, hindi niya iniisip na pumalya siya o bumagsak siya. Kundi ang iniisip niya, there were 1,000 steps para magkaroon tayo ng light bulb. Diba? Tsaka yun nga po yung mga, yung mga kagaya po nila Thomas Edison, nila Albert Einstein, yung mga matatalino po, tanongin niyo po sila po talaga yung mga hindi nagpapadaig sa failure. Kapag nag-invento sila, sumabog, pumalpak, invento ulit, talagang magta-try ulit. Kaya nagiging successful sila sa dulo, di ba? Ngayon, kung sila po ay nag-quit na, wala tayong ilaw ngayon. Si Alexander Graham Bell, telephone naman po siya, di ba? Kung sumuko po siya, wala tayong telephone ngayon, wala tayong cellphone, di ba? Kaya maganda, sabi nga daw po, quitters do not win. Pero winners do not quit, di ba? Yun ang pagkakaiba nila. Yung mga nagko-quit daw, hindi yan mananalo sa buhay. Pero yung mga winner, hindi din po sila nagko-quit kasi sa buhay. Kaya nagiging winner sila. Amen! Amen! Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, winner ka. Winner ka. Yeah. Kaya sabi nga, what is God teaching you through your recent mistakes? Kaya yung mga naisip natin, yung mga sinabi natin ng mga pagkakamali natin kanina, ano yung mga tinuro po nito sa atin? Diba? Kasi dapat meron. Isa pa po sa mga mistake ko bilang pastor naman, masyado po akong masungit noon. Yung talagang, may mga dialogue pa po ako, tsaka, kataga sa pulpito na, bukas ang pinto, pwede kayo lumayas. May ganun pa ako, nung medyo bago-bago pa po akong, pastor. Lahat ng mga na-open sa preaching ko, bukas ang pinto, lumayas kayo. Parang ganun ako nung una.
Pero later on, tinuruan ko ako ni Lord na hindi ako ganyan. Hindi ko ginaganyan yung mga, mga tupa ko, ganyan. Kaya parang sa part ko, oo nga, no, parang tayo, as the years and as the days go by, natututo talaga tayo. Dati tinatanggi ko pa na parang hindi, kasi di ba may nagsasabi, mistake and experience are the best teachers. Parang sinasabi ko pa, hindi, Holy Spirit is the best teacher. The Holy Spirit is the best teacher. Pero somehow, at some point, di ba, talaga pong teacher din naman po ang mga pagkakamali. And kailangan matuto pa rin po tayo doon. Pangatlo, na matututunan po natin sa mistake, dapat daw po ang gagawin natin matuto, magsisi, magbago. At huwag ulit-ulitin. Diba? Kayo po, enjoy po ba na malaglag sa kanal? Hindi, di ba? Enjoy ba, Elizabeth, na malaglag sa kanal? Hindi. Enjoy ba? Gusto mo magkaroon ng line of 7, lahat sa grades mo? Ayaw, di ba? Ngayon, sabi, huwag ulit-ulitin. Don't repeat, di ba? Kasi sabi ng Proverbs 26:11, sabi, as a dog returns to its vomit, so fools repeat their folly. Pero hindi lang po kasi to basta-basta dog. Sa original po na na translation o interpretation ng verse po na to, ang ibig sabihin po dito, yung asong ulol. Di ba? Bakit daw po yung asong ulol, ang tawag sa kanya, asong ulol? Bakit? Kasi pag ang asong ulol kumain, isusuka, tapos kakainin ulit. Di ba? Kayo, Tita Jane, type niyo yun. Yung sinuka mo kakainin mo ulit, di ba ayaw? Di ba? So, ganun din daw po tayo sa pagkakamali natin. Once na pinagsisihan natin, once na iniwan na natin, huwag na nating babalikan. Amen? Kasi, inano mo na yan eh. Sinuka mo na yan, di ba? Pagkakamali mo na yan, huwag mo na ulit-ulitin. Kaya sabi nga, God expects us to grow and avoid repeating the same mistake. Diba? Sabi, real repentance leads to change. Kaya habang tumatanda nga pa po tayo, habang umikidad, habang tumatagal po tayo dito sa planet Earth, diba? So, kinakailangan, na yun talaga natututo po tayo. Naririnig niyo po, tita, yung kataga na tumatandang paurong. Diba? Alam niyo po yan? Yung minsan, ganun po yung sinasabi, diba? Pag galit na, ikaw, tumatanda kang paurong, ha? Diba? Minsan dati, pag hindi kami masaway, pag naghaharutan kami ng kapatid ko si Lisa, sasabihin sa akin ni Mama, buong pangalan niya, Hemler ha, tumatanda ka pa urong ha. Ako naman, talagang mag-aano na ako. Yung pala, ang ibig sabihin ng tumatandang paurong, yung walang natututunan, tumatanda, umiidad, pero pabata, parang gano'n. Kaya dapat po, hindi daw po tayo gano'n. Kasi as the days and as the years go by, dapat nagmamature po tayo. Di ba? Hanggang sa dumating yung time, ngayon, tita, nakikinig ka lang. Pero darating yung time, tita, dahil sa mga natutunan mo, dahil din sa mga pagkakamali o experience na nangyari sa'yo, darating yung time, may magpapa-advise na sa'yo, di ba? Na, Tita Jane, ano pong advice nyo dito sa akin? Kasi sinasagot ko po yung magulang ko eh. Ano pong nyo, di ba? Mag-a-advise ka na daw, tita. It's your time to shine na. Na ikaw na yung mag-a-advise, ay, Neng, alam mo, nangyari na sa akin yan. Hindi ako natuwa. Hindi ako nasayahan, hindi maganda yung resulta. Kaya kung ako sa'yo, habang buhay pa yung nanay mo, yung tatay mo, mahalin mo sila, bigyan mo sila ng panahon. Hindi mo alam, tita, di ba, baka 1 million ang ma-advisean mo. Di ba, 100, ganyan. Di ba? Kaya, for example, habang tayo po ay may tinuturo si Lord, kunin natin ang kunin yun hanggang sa tayo po ay matuto. Kaya halimbawa pa si King David, siya po, nung nagkasala po siya kay Bathsheba, ano pong ginawa niya? Nag-repent daw po siya. Diba? Sabi, though he faced consequences, nagkaroon talaga ng consequence si David, namatay po yung anak niya. Diba? Noong una, kay Bathsheba. Pero, he never committed the same sin again. Kung mababasa nyo kasi, tita, everyone, yung kwento po ni Haring David, nung matanda na po si Haring David, meron po sa kanya, kasi nilalamig po siya eh. Pag matanda na ang isang tao, di ba, lamigin na. Ngayon, meron silang inupahan na babae, na bata, natatabi kay Haring David para mainitan siya. Pero alam niyo po, ang sinabi ng Bible, hindi niya na po in-entertain. Hindi niya na po tinabihan yung babae na yon. Ibig sabihin, mababasa nyo na after nung kanyang adultery, nagawang kasalanan kay Bathsheba, hindi niya na inulit-ulit yun. Hindi na siya pumatol sa iba. Talagang nung nag-repent siya, hindi niya na
yung parang pumatol ulit siya. Kaya ganon, yung sinasabi. Kaya sinama yan ng Bible, yung kwento na yan, para tayo matuto tayo. Na ganun pala yung totoong repentance. Na kapag nag-repent ka na, huwag mo na uulitin. Diba? Hindi ako na rin, nag-repent ka, Lord, yung ko na talagang magsugal, na natalo po ko ng 20,000. Tapos in the next month, nagsugal ka na ulit. May mali yun. Kailangan pag nag-repent ka, diba, talagang, wag mo nang uulitin. Ay, kaya sabi nga dito, sa GPS daw po, hindi ko alam kung ka na dito, nakagamit ka na ng GPS or yung Google Map. Kasi kapag kunwari, yung asawa niyo po, gumagamit ng ganyan. Ngayon, ang ginagawa ng Google Map po kasi, tinuturo niya kung saan ang direction mo, kung saan ka papunta. Tapos kasi kapag kunwari, sumaway ka sa GPS, kunwari, sinasabi niya kaliwa, tapos kakanan ka, sasabihin niya talagang mali ka. Pero ngayon, kapag kunwari, nagmatigas ka, nagkanan-kanan ka pa rin, ikaw bahala sa daan mo, di ba? Yung GPS, sabi pa rin siya ng sabi sa'yo na mali ka. Pero sinong nagsasuffer? Ikaw. Kasi hindi ka makapunta dun sa pupuntahan mo. Hindi ka mapunta sa destination mo. Di ba? So, ganun din si Lord. Alam niyo po ba, ang Bible, ang Holy Spirit, si Lord, sabi siya ng sabi ng mga dapat na, na gawin mo, na dapat pagsisihan mo. Ngayon, kung hindi mo sinusunod yun, di ba po, ikaw rin ang hindi makakapunta sa destination mo, di ba? Kaya dapat po tayo, sumunod na tayo kay Lord. Kaya meron pong isang nag-testimony po dito, na nalulong po kasi siya sa sugal. Tapos anong nangyari? Eh di nagkanda baon-baon siya ng utang. Tapos isang beses, tinanggap niya po si Lord, may nag-share po sa kanya kasi na na kaibigan po niya. Then na-realize niya na mali yung mga ginagawa niya. After po nun, nagsisi siya. Tapos ni-restore po ni Lord lahat ng mga nawala po sa kanya. Diba? At kailanman, hindi na po siya bumalik sa pagsusugal. So, ganun din po, diba? Yung sample ng totoong repentance at totoong nagbabago. Okay? Kaya last na lang po, ano pa po yung matututunan patungkol sa pagkakamali? Sabi, God uses our mistakes for His glory. Yan, ginagamit po ni Lord yung mga pagkakamali natin para sa kanyang kaluwalhatian. Sabi nga po, ng Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Yan. Sabi nga po, God is a master at turning mess into a message and test into testimonies. Ganun po si Lord. Kapag meron pong mess o yung kumaga po sira sa buhay ng tao, ginagawa niya yung message. Kapag po may test, ginagawa niya pong testimonies. Yung ngayon lang po, kumbaga parang mali yung mga nagawa mo, pero darating po yung time, parang gagamitin niya ni Lord para sa great testimonies. Parang yung sample na po dun sa anak ni Peter Tanchi. Di ba? Nasa Peter Tanchi po kasi pastor. Tapos isang araw, dumating na lang po sila dun sa bahay po nila na merong maraming mga pulis po dun sa paligid ng bahay po nila. Tapos, doon nila nalaman na yung anak niya po pala na-rape si Joy po. Ni-rape po siya ng pitong lalaki. Tapos after po nun, parang gusto niya na yung magdemanda, gusto niya babarilin yung mga ng rape dun sa anak niya. Pero after po nun, sabi ng Panginoon sa kanya, trust me, pagtiwalaan mo lang ako. Hindi siya nagdemanda, hindi siya humanap ng baril para pagpapatayin yung kanyang yung mga gumawa nun sa anak niya. Hinayaan niya lang. Pero alam niyo po, after how many years, yung anak niya po naging speaker doon po sa maraming mga kababaihan na na-rape. Na sa pamamagitan ng buhay po niya, nagkaroon po ng pag-asa yung mga babae po na yun, na huwag po nilang itilin yung buhay nila porket na-rape po sila, na laging may pag-asa pagdating po sa Diyos. Okay po? Kaya tatandaan po natin, si Joseph din po, di ba? Isa rin po kung pagkakamali yun na po siya, muntik na siyang patayin, tapos binenta po siya sa mga taga-Egypt, di ba? Pero ginamit po ng Diyos yun para iligtas yung lipi at lahi po ni Joseph during that time. Di ba? So kaya tayo po, hindi po natin alam kung ano po yung ngayon, di ba, may mga pagkakataon, nagkakamali pa rin po tayo. Pero darating po yung time, makikita po natin yung resulta. Di ba? Anong gagawin po ni Lord. Kaya nga po sa Japan, merong tinatawag na Japanese art na ang tawag po kintsugi. Ang po nila,
kapag daw po may nabe-break na kunwari jar o banga, diba? Ang ginagawa po nila, hindi nila tinatapon kagaya ng atin, di ba? Tapon agad. Ang ginagawa po nila, binabalik po nila yun ulit. Tapos ang pinapang dikit po nila ginto. Kaya anong nangyayari, kahit basag-basag po yung jar, pagkatapos pong gawin, yun nga, yung pinchugi, pag nag-undergo siya ng pinchugi o inayos ulit, gumaganda pa lalo, di ba? Na akala mo, pagtapos yung presyo niya noon, pag kininchugi na, pag kinugi na, mas lalo pong gumaganda, di ba? At mas lalong nagmamahal, di ba? So, ganun din po sa buhay natin. Mas lalo po tayong nagmamahal, mas lalo po tayong nagiging valuable kapag ang dami nating nangyayari po sa buhay po natin. Di ba? Sabi, God's grace is like gold that fills our brokenness. Kaya nga po sa pagkakamali po natin, wag po tayo basta-basta sumusuko. Kasi sa pagkakamali na yon ay mas lalo tayong nagiging mahalaga. Diba? Kaya nga po ang mas nakakabilib, diba, ng mga preacher, mga speaker, yung mga dumaan din sa matinding pagkakamali. Diba? Kaya nga po, for example, ang sample nga rin nila Bong Saping daw, kapag daw ang gatas napanis, anong mangyayari? Magiging yogurt. Pag ang yogurt tumigas, magiging cheese. Diba? So, kunwari, ang gatas tsaka yogurt, anong mas mahal? Yogurt. Pag ang yogurt tsaka cheese, ano ang mas mahal? Cheese. Diba? So, ibig sabihin, habang tumatagal, habang nabubulok, diba? Mas nagmamahal. Ganun din po sa wine, diba? Yung sa mga alak, mas matagal, mas masarap. Mas matagal, mas mahal. Okay? So, ganun din po sa buhay po natin. Akala mo, walang nangyayari, walang ginagawa si Lord, pero meron pala siyang pagkilos na ginagawa. Kaya nga sabi po dito sa story po natin, a young man who was addicted to drugs found Jesus in rehab. Today, he leads a recovery ministry, helping others find freedom, and his past mistake became a ministry, di ba? At dahil po doon, marami na po siyang tinuturuan ng mga addicted, di ba? Marami po siyang mga napanalunan na dating addict, ngayon po, naging kumbaga ministry niya na po yun, di ba? Kaya dito, makikita niyo po na kahit addict pa nga, ginagamit po ni Lord. Diba? Kaya sa conclusion po natin, ano daw po matututunan natin sa mga pagkakamali natin? Una, don't let mistakes define you. Ibig sabihin, hindi ka ganyan, di ba? O pag nagkamali ka, huwag mong isipin na ganyan ka na. Di ba? Kaya naalala ko, sabi ko kay Just itong Kasi may nangyari nung last time na dahil sa kanya, nalaman tuloy na namin ang totoong lagay ng MNHS na kailangan nila ng tulong. So dahil doon, good thing pa rin. Naganda lang naman siya, hindi naman kasalanan yung ginawa niya. Sumampid sa bubong yung shuttlecock ni Althea, kinuha niya. Nakita ng teacher, hinaydan sila. Yan. Tapos dahil doon, nalaman namin na ganun pala yung kalagayan ng MNHS, na may bullying doon. Kaya parang, di ba, nag-send sa atin ng message si Pastor Mon, na sobrang kailangan daw ng school ngayon ng mga magtuturo sa kabataan kasi grabe na yung kabataan ko ngayon. Napanood niyo po ba yung video? Binuli, hawak-hawak ng ilang babae, yung isang babae, nakaluhod na pero pinagsasabunutan pa rin na gano'n. Taga-MNHS po yun. Ang gusto sana ng mga teachers, huwag nang palabasin, huwag nang i-report. Kaya nangyari, siguro para sa kita, inilabas ng GMA News. Kaya nakarating sa iba't ibang, sa buong Pilipinas na balita. Kaya bigla silang nag-post, di ba, dun sa unahan, this school is a, safe zone, parang safe zone from conflict, parang ganun. Di ba? Kasi parang integrity din kasi ng school yun. Ganun. Tsaka yun, pangalawa, kapag naman nagkamali ka, rise again. Ibig sabihin, bumangon ka ulit. Okay? And then pangatlo, let God use your mess for His message. Ayan. Hayaan mo na yung mess mo ay maging mensahe. Diba? Para sa mga tao. Kaya nga, for example, akala mo pagkakamali yan, pero sa pamamagitan pala niyan, maraming mga tao ang mag-bless. And kaya naman, ito po ang application natin. Ano yung mga dapat natin gawin? Una, i-confess mo daw kay Lord yung mga lately mo na pagkakamali. Ano ba yung pagkakamali mo? I-admit mo, wag mo daw
itatago. Diba? Kasi pag tinago po natin, hindi rin makakamuti. Pangalawa, reflect. Mag-reflect ka, ano bang lesson ang tinuturo ni Lord sa'yo ngayon sa pagkakamali na yan? Pangatlo, take action. Ano namang action? O sabi, what step will you take to avoid this mistake in the future? Ano pagkakamali na yan? Anong step ang dapat mong gawin para iwasan yung pagkakamali na yan? And last na lang, share your testimony. And i-share mo anong ginawa ni Lord dyan after mo magkamali. And di mo alam kung sino yung mga magbe-bless doon. And sabi, your failure can help someone else rise. Diba? So, okay, yun lang. To get with